Tapos tayo sa pag-solve ng case number 3 example, which is this one. So, kala nyo ganun kadali, no? Mahirap talaga yan. Actually, hindi naman mahirap. Mahaba lang. Pero once na maintindihan nyo yan, dito natin nalalaman magtutuloy ba ako ng engineering once na nag-e-enjoy kayo sa ginagawa nyo. At hindi kayo mapakali pag hindi nyo na-solve at gusto nyo pag hindi nyo na-solve, hindi nyo tatantanan, nasa dugo nyo pagiging engineer. Pero pagka hindi, may time pa para mag-isip. Isip-isip. Kasi nung natatandaan ko nung nag-aaral ako, literal, no? Na pag hindi ko na-solve, kasi minsan pagod ako pag-uwi, ayoko matulog sa kama. Matutulog ako doon sa table ko habang nagbabasa. Gusto ko yung mahuhulog na lang yung ulo ko sa table ko kasama ng libro. Tapos magigising ako kasi dinadala ko sa panaginip ko. So, kalimutan muna yung babae, aral muna, parang ganoon. At ayokong umiga sa kama kasi marerelax ako at tuloy-tuloy yung magiging pahinga ko. Gusto ko yung hindi ako naka-relax position na magigising at magigising ako. So, yun yung ginagawa ko talaga. So, kayo, may kanya-kanyang style. So, pwede nyo i-adapt yung style. So, proceeding to case number 4. So, case number 4 is also a quadratic. So, halos the same or magkapares lang sila ng case 3 except that yung part na to, no, some are repeated. So, kung paano natin in-evaluate sa yung case 2 na si linear ay nauulit, dito naman si quadratic ay nauulit. So, you're going to start with exponent 1, exponent 2, 3 hanggang ma-reach niya yung nasa given problem. So, doon dumadami rin yung fractions at yung unknowns na hinahanap ngayon natin. So, ganun lang din naman kasimple. Inulit lang natin yung case number 1 and 2 sa pamamagitan ng 3 and 4. Pero yung 1 and 2 linear, yung 3 and 4 ay quadratic. Okay. Now, ito yung pinaka-format niya, no? So, ito yung problem, part of the problem. So, raised to an exponent n. Hindi natin alam kung ano siya. Let's say, siya ay raised to 4. So, yung first part, laging magkasama yung dalawang variables ng a and b. Yung una, merong kasama na parenthesis. Nakuha ulit to. I-derive mo yung denominator ng quadratic plus b. Okay, so sabi ko kanina, raised to 3 halimbawa to, no? Raised to 3. So, sumunod, plus, dalawa ulit. Kukunin mo pa rin yung denominator na derivative, raised to 2 na. So, nagsimula ka sa raised to 1, sumunod sa raised to 2, plus, dalawa ulit. Dalawa ng dalawa, magkasama. Factor ng d, e. Yung e times derivative ulit ng denominator, plus f over, okay, yung ax squared plus bx plus c quantity pero raised to 3 na. So, ganun din yung ginagawa natin sa linear, no? Iniisa-isa ngayon natin. Pero ito tagdadalawa na. So, again, 2ax plus b, yung multiplier ng kada unang variable in a pair of 2 is just the derivative of the denominator na quadratic. So, alam niyo na rin bakit diniderive, no? Para mamaya, madali nating makancel. In the example of case number 4, this is the last case. Konting tiyaga na lang. Okay, evaluating the problem x squared plus x plus 2 divided by x squared plus 2x plus 3. So again, may inspection, quadratic siya. So it can be case 3 and case 4. Pero wag magpapakasiguro ha. Kasi pag yung quadratic na yan ay factorable, pag pinactor nyo yan, halimbawa pumwede, hindi na magiging quadratic yan, magiging linear na yan. But by inspection, x squared plus 2x plus 3 are non-factorable o irreducible siya. Paano ko ulit nalaman? Kasi pag titingnan ko yung 3, ano yung factors ni 3? 3 and 1. Pwede bang magbigay ng 2?
mukhang pwede, no? Pero si 3 and 1, si 3 ima-minus ko sa 1 to make it 2. Ang problema lang, pwede siya maging 2, no? Positive kasi yung pinaka sign niya. So, pag sinabing kasing positive, dapat yung sign, pag minultiply mo, plus and plus, or minus and minus. So, kung yung 3 and 1 ay both plus and plus, so 3 plus 1 will give us 4. Kung minus naman, negative 3 minus 1, still, the problem will give us an answer of negative 4. So, hindi siya pwedeng maging 2. Kaya, non-factorable siya, or non-factorable or irreducible. So, this is quadratic. Sure na quadratic. It can be case 3 and case 4. And by looking on the exponent, merong exponent sa labas, kaya siya ay magiging repeated under case number 4. So, walang linear na involved. Kaya hindi siya pwedeng maging case 1 at case 2. Hindi natin masasolve ng case 1 and case 2. Kaya hindi natin pwedeng gamitin sa pagsasolve ng unknowns yung substitution kasi walang linear. And ilang unknowns or fractions ang mapuproduce natin. So, meron na akong 2 sa loob, may 2 pa ako sa labas, so 2 times 2 is 4. So, 4. So, paano ulit yung format ng pagiging quadratic? Dalawa ng dalawa. AB magkasama, CD magkasama. Si A, which is yung una sa dalawa, at si C, una sa CD, merong derivative nung denominator. So, gano'n naman pag-intindihan. No? Sa pag-aaral kasi, okay, tama na nagme-memorize tayo, pero kailangan isa puso. Kasi pagka minemorize mo lang yan at pinabili ka ng nanay mo ng mantika sa labas at nadapa ka, malilimutan mo yon. Unlike, pag yan sinapuso mo, pwede mo malimutan ng saglit, pero pag inaral mo na yan, madali na. Kaya iba magmahal ang mga engineering students, lalo na pag kayo naging engineer. Nakatanim sa puso. Echos. Totoo yon. Kaya, be proud kasi engineering students kayo. Example in case number 4. So, evaluate the integral of x squared. Ay, palitan natin ng medyo maliit. X squared plus x plus 2 divided by the quantity of x squared plus 2x plus 3 na naka-squared dx. Okay na? So, in-evaluate na natin kanina, no? Paano gagawin? So, definitely, that is case number 4 pala. Baka case 3 na sabi ko kanina. Siya ay irreducible na, yung denominator, and at the same time, repeated. So, paisa-isa natin kukunin. So, ilan yung fractions ulit? 4. Dalawa ng dalawa. AB magkasama, tapos si CD magkasama. So, for the meantime, kasi gagamitin din natin as a multiplier, i-derive muna natin yung denominator. So, getting the derivative of the denominator ng x squared plus 2x plus 3. Uy, ano ba nangyari? Ulitin natin. Getting the derivative, ano ba yun? X squared plus 2x plus 3 ay equal sa 2x plus 2. Ayan. So, yun yung i-apply natin sa first variable of each of set of 2's. No, parang ganon. Okay, so we're writing the equivalent form. So, we have A plus B. So, yung A, meron ng kasamang 2x plus 2 plus B. Okay, over x squared plus 2x plus 3. Okay, ayun yung muna yung 1. Kasi up to 2. So, hindi ko na ilalagay yung 1.
Kasi understood na yon. Okay, plus another set of 2 unknowns. So, si C, so, yung una, meron na ring 2x plus 2 plus D over x squared plus 2x plus 3. But this time, ayan na yung pagiging repeated. Okay, so, paano ba ilalagay? So, may dx to, ha? May dx both. Ito ka nalagay. So, may dx. Okay. Hindi ko na singit si dx. Okay na? So, we need to solve for the unknowns A, B, C, and D for the meantime. So, walang linear siya. So, ang gagawin nating method is equating coefficient. So, writing again the whole equation. Algebra muna tayo ulit. X squared plus x plus 2 over x squared plus 2x plus 3 naka-squared equal kay A, medyo mahaba to, 2x plus 2 plus B over x squared plus 2x plus 3 plus C times 2x plus 2 plus D over x squared plus 2x plus 3. Ayan. Na naka-squared na. So, multiplying both sides by the LCD. So, ano yung LCD ngayon niya? Pag minultiply natin, of course, the denominator. So, ano yung denominator niya? Yun lang, yung x squared plus 2x plus 3 na naka-squared. Okay, litan nga natin konti. Ayan. Okay, so, nasusundan. So, next. Okay na siya. Multiply natin yung left member by the LCD. So, magkamukha yung nasa LCD at yung nasa baba. Cancel. May matitira na lang tayong x squared plus x plus 2. Okay, yung second term naman. So, pwede nang paghiwalayin si A and B. So, sa A muna tayo. So, meron pang, ito makakancel na to, pero may matitira pang isa sa LCD. So, A times, okay, meron na talaga siya originally na 2x plus 2 times yung natira pa. X squared plus 2x plus 3. Okay, tapos si B. Okay, walang kasama. So, may matitira na lang na x squared plus 2x plus 3. Okay, tapos na tayo kay AB, no? Tapos, kay CD naman tayo. So, plus C, si C originally may 2x plus 2 rin. Okay. So, cancel. Magkamukha lang yung nasa ilalim at yung nasa taas. Okay. Next. Plus D. Si D naman, may kasama, wala. Cancel din yung nasa taas at nasa baba. So, yan yung magiging equation natin for solving for A, B, C, and D. No, simplified na yan. Okay. Yung form na yan, para kay method 1 yan. Ano ibig sabihin ng method 1? By substitution. So, since we have no linear, hindi natin magagamit yung substitution method. Ang magagamit natin yung method 2, solving for A, B, C, and D using equating coefficient. So, ibig sabihin, we need to expand yung sa part ni A. No, kasi sa B, C, wala namang i-expand pa. Itin ko. So, ito yung i-expand natin. Sinabi expand mo, multiply pa natin. No, kasi si B, wala nang i-multiply. Isang quantity lang, same with C, lalo na si D, wala. So, natatandaan pa ba yung FOIL method? Sige. Long FOIL method yan, no? So, we have x squared plus x plus 2. Okay, so si A. Para isang parenthesis na lang. Okay, so unahin natin, ha? Sabayan nyo ako. X squared times x is 2x cubed. Okay, isip pa nga kayo.
Pag ni-rumble nyo yung 2x plus 2 multiplied by x squared 2x plus 3, meron pa bang makakapag-produce ng x cube? So, wala na. So, pwede ko nang isulat yung 2x cube. Sure na may factor na yan. Next, kung ayaw nyo nito, pabaliktad natin gawin. Okay, si 2x ulit kay 2x. Okay, 2x times 2x, 4x squared. May mapuproduce pa ba tayong may x squared? Meron. Si 2 multiply kay x squared. Okay, x squared din. Kaya yung 4x squared, ipa-plus ko sa 2x squared. So, magkakaroon tayo ng 6x squared plus 6x squared. Nasusundan ba ako? So, isa-isa lang natin, no? Si 2x muna yung taya, minultiply ko kay x squared, may 2x cube. Ang tanong, meron pang mabubuo tayong x cube. So, kahit ano nang i-rumble ko dyan, wala. Si 2x, minultiply ko kay 2x, will produce 4x squared, may mabubuo tayong may x squared. Yes, kung si 2, imumultiply ko kay x squared, 2x squared. Therefore, 4x squared plus 2x squared is 6x squared. Okay, next. Si 2x ulit, mumultiply ko kay 3, makakapag-produce ng 6x. So, si 2 ba makakapag-produce ng may x? Yes. Pag si 2, minultiply ko kay 2x, which is 4x. So, yung 6x, ipa-plus ko kay 4x, magbibigay ng 10x. Okay, ganun lang, no? Kung tsatsagain ninyo. And last, tapos na si 2x. Na-distribute na bawat isa. Si 2 na lang. So, sino na lang yung kulang ni 2? Si 2, imumultiply ko na lang kay 3. That will give an answer of 6. So, plus 6. So, by inspection, titingnan nyo rin. Decreasing yung arrange ng exponent. Na from 3 to 1, hindi na nakasulat yun, tapos 0. So, laging gano'n, no? Pag madalas nyo naman gagawin yan, basta kayo na solve, yun ang technique sa, sa math, Solve ng solve, hindi pa pwedeng isang upuan, babasahin lang, okay na, hindi. No? So, pag tayo nag-discuss, may maintindihan lang kayo ng konti, the rest, follow up, self-study, yun ang mas maganda. Okay, makapangyarihan yun sa lahat. Okay, tapos si B, kukopyahin mo na lang ulit, plus B, kasi wala nang i-expand. Okay, same with C, wala nang i-expand, lalo na si T. So, ayan na yung magiging form natin para a guide in getting the value or equations of different equation from A, B, C, and D para ma-solve ngayon natin. So, isa-isahin ngayon natin yan. Okay, gagawa tayo ng, if you have 4 unknowns, 4 equation. Okay, so, sige, tignan nyo muna ha. Ano yung may pinaka-highest degree or exponent? Si x cube. Kaya doon tayo magsisimula, x cube. Okay, let's proceed. At x cube. Okay, sino ang may x cube lang sa equation na to? Okay, dito ba meron sa left member? Wala. Meron lang si A. Si B wala, si C wala, si D wala. So, meaning to say, sa left member, wala. Kaya susulat ko 0. Equals. Ang meron lang, si A lang ang meron, ha? Okay, check nyo ulit. Si A lang ang meron. Kaya, meron lang 2A. Kasi may numerical coefficient ng 2A. Si B, si C, at si D wala. Kaya 2A. Okay, so it means, dividing 2 sa 0 is still 0. So, A is equals to 0. So, itong case number 4, mukha lang mahirap, pero ito yung pinakamasarap i-solve kasi saglit lang, konti lang. Okay, so sunod-sunod na natin at x squared naman. Okay, so, nakakasunod kayo. No? At x squared, meron si left member, no? Meron tayong meron tayong ilan? Isa.
Si B, ay si A, may 6 or 6. Si B, may 1. Si C, wala. Si D, wala. So, meron tayong 1. Sa left member, meron tayong 1. Kay A, ano yung kay A? Dito natin ng konti para mas madaling makita. Kay A, may 6. 6A. Kay B, may 1. Kaya bilang. Si C, wala. Si D, wala. So, this is my equation number 1. Actually, equation 2 na yan, no? Kasi, ang equation 1 mo, si 0. Tapos, equation 1. May value na. Tapos, ito si equation 2. Okay, so next. At x naman. Okay, at x, sa left term, merong 1. Left member. Si A, may 10. Excuse me. Si B, may 2. Si C, may 2 din. Si D, wala. So, equation number 3. Okay, next. Yung last na lang at constant. Okay, si left member, 2 to, no? May 2. Si A, may 6. Okay, si B, may 3. Si C, may 2. At si D, may 1. Equation number 4. Ayan. So, 4 unknowns, 4 equations. Na nataon na si A may value na 0. Kaya pag si equation 1, which is A equals to 0, substitute or being substituted to equation number 2, may yung 6A magiging 0 na kasi 0 naman si A, may masasagutan na tayo ng value ni B. Okay, so sunod-sunod na yon. Madali na nating sagutan si A, B, and C. Okay, so gawin na natin. Let's do it. So we have, okay, using equation 1 and 2. Okay, so ibig sabihin, gagamitin natin si 1 and 2 sa substitute si A ng equation 1 para kay equation number 2. So we have 1 equals 6 times 0 plus B. Okay, therefore, what is the value of B? B is equals to 1. Okay na tayo sa B. May A na, may B na. Ito na si A. Okay, so gawin natin red para hindi kayo malito. Ayan. Para madaling makuha mamaya. So, may A and B. We're going to use A and B, then substitute it to equation number 3. Kasi si 3, may A, may B, at may C. So, may value na si A and B, si C makukuha ngayon natin. So, substitute A and B in equation number 3. So, bakit ba ako naglalagay ng ganyan? Importante yan, no? Labeling ang tawag dyan. Or yung steps or direction para pag chinek yung papel ninyo, alam kung ano yung pinagagawa nyo. Kasi yung mga kumukopya lang na walang ganyan, obvious na obvious. Okay, so substitute A and B in equation number 3. In equation number 3, we have 1 equals 10A, where A is 0, plus 2, where B is 1, plus 2C. Okay, so cancel na si 10.
meron na lang akong 2. Pag si 2 nilipat ko sa kabila, magiging negative 1 equals to 2c. Therefore, c is equals to negative 1/2. Okay, so that's another value. Okay, and last but not the least, yung value na ni d using equation number 4. Pero mukhang hindi na yata kakasya dito. Ililipat natin sa next page. So we're going to rewrite again yung equation number 4, which is 2 equals 6a plus 3b plus 2c plus d. Okay, where a is 0, b is 1, c is negative 1/2. So we have 2 equals to 6 times 0 plus 3 times 1 plus 2 times negative 1/2 plus d. Okay, so ito cancel na. This will become 3. Ito magiging negative 1 na lang plus d. Okay. So 3 minus 1 is 2. May 2 rin ako sa kaliwa, so parang cancel din siya. So what is the value of d? d is equals to 0. Okay, so may values na tayo ni a, b, c, and d. We can now proceed in solving the integral calculus, no, case number 4. Rewrite natin yung equation kanina. So integral, medyo mahaba lang to. Integral of x squared plus 2 plus x plus 2 dx. Ito yung pinaka-problem kanina. Divided by x squared plus 2x plus 3 na naka-quantity squared, which is equals to, okay, integral of, okay, yung una na si a na merong multiplier na 2x plus 2 plus b, okay, dx over x squared plus 2x plus 3. Yan. Plus, yung sumunod naman, yung c at saka d. c, 2x plus 2 plus d dx over x squared quantity 2x plus 3 squared. Okay, so yan yung isa-solve ngayon natin. So, pwede na natin paghiwalay-hiwalayin din si a and b, c and d. So, ano ulit yung mga values ni a, b, c, and d? So, si a, paghiwalay-hiwalay na rin natin, ha? So, si a ay 0. So, sasama ko pa ba? Automatic. Yung 2x plus 2, wala na, ha? Cancel na to. Kasi 0 naman si a. Si d rin. Cancel na rin. Kasi 0 din. So, meron na lang akong b. So, si b ay 1. So, we have dx na lang. Oops. Over x squared plus 2x plus 3. Sino na lang yan? Si b na lang. Tapos, si c na lang. Wala na kasi si d. Na ang value ni c ay negative 1/2. So, we have negative 1/2 dx over x squared plus 2x plus 3 na naka-squared. So, yan na lang isa-solve natin. So, yung negative 1/2, pwede ko na rin ilabas. Okay, positive times negative is negative.
Okay, tapos naka-parenthesis. Okay, plus yan. Plus. Hirap kasi magsulat. Yan. Okay, so yan yung medyo pamatay ngayon. Okay, sorry. May mali tayong part. Yung C. Meron palang 2x plus 2 pa yon. So, yung C. Yan. Nakita ako, no? Mabilis mata ko, kaya hindi kayo makakapandaya. Okay, meron pa tong 2x plus 2. Kasi ito pala si C. dx. Kaya, meron pa tong 2x plus 2. Ayan. So, sa first term, hindi natin pwedeng gamitin yung d over u. Definitely. So, ano ulit? By trigonometric substitution. Sa second term, pwede ba natin gamitin d over u? Hindi rin. Kasi merong exponent sa baba. So, gagawin natin, i-aakyat natin yung nasa denominator para pag dinerive natin, ang gagawin natin yun makakancel si 2x plus 2. So, lalabas na ano lang siya. Okay, para lang siyang power rule. I-let yun natin yung buo. So, pwede kaya yun? Okay, so, testingin natin yan. Okay, so, para mas lalong maintindihan. Tapos, kukulangin yung space natin. We have to move on the next sheet or page. Applying, completing the square. So, dito muna tayo mag-focus. Yung second term, madali na yan. Okay, by completing the square, so this will become equals to, so paano ulit? Yung first term, ano ba yun? Pagsulat. Plus, copy the numerical coefficient, divide by 2, squared. So, kung ano yung dinagdag ko, ibabawas din natin mamaya, no? Plus 3 minus 2 over 2. So, binawas ko na. Okay, so ito ulit ay perfect square trinomial. Okay, tapos yung sumunod, nawala na naman si 2x. So, hindi pa pwedeng mawala. Sabi ko tuloy, parang kulang. Erase muna tayo. So, kulang ng 2x. So, plus 2x. Okay, plus, yan. So, yung dinagdag, ibabawas din. Okay, so, kulang tayo ng space. Let's move on the next page. Okay, solving for or completing the square. Kasi na natin muna x squared plus 2x. Okay, yung kanina, yung 2 over 2 is 1, squared still 1. Tapos yung 3 minus 2 over 2 squared is 2. Okay, plus 2. So, ito ngayon ay PST or perfect square trinomial. So, ang factor ng PST, we have square root of x squared is x, copy the sign, plus square root of 1 is 1. So, quantity squared plus 2. So, yun ang medyo problema, no? Yung trick niyan. Kasi, sir, di ba dapat po meron ding squared para maging binomial na perfect square? So, dapat. Nagkataong ganyan. Di naman pwedeng lagyan na lang ng square yon. So, paano magiging perfect square si 2? So, syempre, didiskartehan nyo rin. Hindi yung diskarte sa katabi na titingnan. So, para maging perfect square si 2, okay, gagawin natin x plus 1 quantity squared, gagawin natin square root. So, pag may square root, pwede na maging square. So, equal lang ba itong dalawa? Okay, equal lang yan. So, diniskartehan lang natin. Now, proceed na ngayon tayo doon sa
equation kanina. So, ano yung equation kanina? So, integral of x squared plus x plus 2, ay buuin ulit natin, over x squared plus 2x plus 3 quantity squared is equals to, okay, cancel na yung A and D, no? Yung B and C na lang. Okay, equal kay yung dx kanina. Tapos ito na yung kulay yellow. Solution natin. X plus 1 squared plus square root of 2 squared. Okay. Tapos yung C naman kanina, minus 1 half integral of, okay, merong 2x sa taas. Okay, sabi ko kanina, yung denominator kanina na may square, ito yun, ito yung ganyan, iaakit natin sa taas. O, para hindi na tayo mahirapan, magiging x squared plus 2x plus 3 quantity. So, ano yung magiging exponent? Negative 2 kasi inakyat natin sa taas, dx. Para gumamit na lang tayo ng power rule dyan. Okay, so dito ulit ang focus. Kasi ito, okay na to power rule na lang yan. So, dyan, kailangan natin ulit ng trigonometric substitution. So, both positive. So, let u is equals to a tan theta. So, sino yung u? Si x plus 1. Sino si a? Yung diniskarte natin na square root of 2. Okay, tangent theta. Okay, so pag dinerive ko ngayon ito, para yung x maging theta, si dx maging theta, so I have dx, okay, kasi ang derivative naman ng 1 ay 0. Square root of 2, derivative ni tangent is secant squared theta times d theta. Okay, so pwede na natin i-rewrite yung pinaka-equation. Okay, so liliitan ko na lang yung sulat ko, ha. So, equals, okay, yung first part dx, okay, dito, ito yan. Ito yung sinasolve natin muna. Yung dx, siya si square root of 2 secant squared theta d theta. Okay, divided by yung x plus 1, siya na si square root of 2 tangent theta, no? Based doon sa ginawa natin kanina dito na naka-squared, plus square root of 2 quantity squared. Okay, minus, okay, ito ng second part. Kaya ko kasi sulat ko minus 1 half. Layo muna natin si negative. Okay, minus 1 half times the integral of 2x plus 2 times x squared plus 2x plus 3 raised to negative 2 dx. Yan na yung magiging equation ngayon natin. So, madali na natin siyang isolve, i-integrate. So, we're going to proceed again to the next page. Okay, rewrite natin muna, ha. So, we have our equals kay integral of square root of 2 secant squared theta d theta divided by square root of 2 tangent theta quantity squared minus, or plus pala, sorry, square root of 2 quantity squared minus 1 half integral of 2x plus 2 times x squared plus 2x
plus 3 na naka-raise kay negative 2 dx. Ayan. So, yun yung equation. Tapos, papalitan ngayon natin. Ito, yung first term. Simplifying this. So, we have integral of square root of 2 second squared theta d theta. Okay, so distribute ulit natin tong 2 kay square root tsaka dito, ano? So, we have square root of 2 na naka-squared times tangent squared theta plus square root of 2 na naka-squared. Okay, minus 1/2. Okay, mamaya na muna natin to i-integrate. Sabay-sabay na. Copyhin na lang muna natin. Okay. Next, simplify natin further. We have square root of 2 second squared theta d theta divided by, may common factor na square root of 2 squared. So, sa first term, matitira na lang si tangent squared theta plus 1. Okay, minus. Okay, same pa rin to, ha? Ayoko na magsulat. Sakit na ng daliri ko. So, simplify natin ulit yung first term. So, cancel na to. Ito, may matitira pang isa. Tapos, yung tangent squared theta plus 1 identities is second squared theta. Kaya, ang mangyayari, cancel na rin to. Okay, so meron na lang ako natirang d theta at saka isa pa. So, meron pa ako rito d theta at isang square root of 2 na lang. Okay, tapos minus yung 1/2, susulat ko na, of 2x plus 2 times x squared plus 2x plus 3 raised to negative 2 dx. Ayan, pwede na natin i-integrate. So, yung square root of 2 pala na to, labas ko na rin. Kaya 1 over square root of 2 para maayos. So, dito ang ilaletyo ko si theta. So, du is equals to d theta. Dito, ang ilaletyo ko, yung x squared plus 2x plus 3. So, pag dinerive ko yan, 2x plus 2. Ayan. 2x plus 2 dx. Okay, so, sa substitute ngayon natin yan doon sa equation. So, konti na lang, konting kembot na lang, matatapos na natin. Huwag mainip. Next page. So, natandaan nyo naman yung kanina. So, we have 1 over square root of 2. Yung d theta kanina, magiging du na siya kasi u is equals to theta. Tapos, minus 1/2. Yung 2x plus 2, ito yung kakancelin natin. Yung mahaba, ginawa nating u, kaya u raised to negative 2. Yung dx, pag kinuha mo, para maging du over 2x plus 2. So, doon na natin makakancel ito. So, power rule na lang yung second term. Okay, so we have integral of 1/2 square root of 2. Integral of du is u, where u is theta. Okay, minus 1/2 times, okay, power rule, so plus 1. Kaya negative 2 plus 1 is negative 1. So, u raised to negative 1 over negative 1. Pero ano ba value ni u? Okay, anong binalyo natin ni u? Yung mahaba kanina. Yung x squared plus 2x plus 3 na raised to negative 1. Okay, plus c. So, double check nyo nga. So,
tama naman. Okay, next, simplify ngayon natin. We have 1 over square root of 2 theta. Negative times negative is positive. Tapos may matitirang 1 sa taas. May 2 sa baba. Since negative itong exponent na to, ibababa natin. So, x squared plus 2x plus 3 plus c. So, ibabalik natin ulit kung ano si theta. So, ano ba si theta kanina? Si theta kanina, saan ang galing yon? Yung sa u is equals to a tan theta, where u is x plus 1. Si a ay square root of 2 tan theta. Okay, kaya kung kukunin natin si theta is, medyo shortcutting ko na ng konti, theta is equals to arctan, para minultiply na natin ng inverse tan, of x plus 1 over square root of 2. So, pagka hindi nyo rin napanood yung mga ibang cases, hindi nyo rin masusundan to, no? Kaya kailangan panoorin doon. Okay? So, continue tayo. So, we have 1 over square root of 2, where theta is arctan of x plus 1 over square root of 2 plus 1 over 2 times x squared plus 2x plus 3 plus c. Sarap! Sarap mabuhay, para kang tumama sa loto pag nakasagot kayo ng problem. So, this is our final answer. Okay, so may tanong ba doon? So, if you're going to check that, on page 135, so, tama yung sagot. So, yung example number 2, kayo na ulit mag-aral nun, exercises ulit, try kayo mag-solve, and study hard. So, next topic tayo, siguro pwede na tayo magsimula sa application na. No, yung before application pala, yung limits. Kasi yung limits sa differential, siya yung una. Ito naman ngayon, yung limits, i-discuss naman natin sa bandang huli. So, limits, tapos area, tapos volume. Kaya medyo konting topics na lang at makakabawi-bawi na ako sa utang sa inyo. So, hope sana nag-aaral kayo kung gaano kadeterminado pumawi sa inyo. So, kayo wag yung baliwalain. Lalo na ngayon sa pandemic, walang permanente sa lahat, pati love life. Joke. So, okay. So, again, if you like the topic, subscribe and hit the like button. So, pati yung bell na rin pala sa tuwing may ipopost ako para ma-inform kayo. Tapos, kung may kakilala kayo na gusto rin matuto kahit papano, so, i-share nyo rin yung video natin. So, yung mga suggestion, comments, free. Just comment. Except lang yung medyo foul na word, ha? Okay, maraming salamat sa pakikinig. God bless us. Thank you.